Ang lalaking iyon ay ginawang isang agila ang kanyang drone. Tapos itinutok niya iyon diretso sa mans iyon ng malaking negosyante. Kahit sa satellite map, hindi lumalabas ang bahay na ito. Kaya tiyak ang sabi ng mga tulisan na may tinatagong misteryo sa mans iyon. Siguradong may nakabaong kayamanan dito. Ang pinakamahalagang ari-arian ng taong iyon, pati ang pinakaunang mga dokumento na makukuha. May ilang litrato mula pa noong mga taon noong 60 na naglalarawan sa lupang ito. Ang bubong na parang arko roon ay dating gamit para sa imbakan ng alak, kaya sa ilalim yun ay may napakalaking lihim na lagusan. Pero nang mapasa kamay ng mayamang lalaki ang lupang iyon, ipinagiba niya agad ang buong istruktura. Mukhang gusto niyang itago ang pasukan ng lihim na lagusan. Sinimulan ng drone na i-scout ang lugar sa unahan. Sa gilid ng mans iyon, punong-puno ng mga buto ng hayop. Sobrang dami, nakakalula sa unahan pa lang. Doon pa lang nila nakita na ang buong mans iyon ay napapalibutan ng electric fence. Ginagamit iyon para ihiwalay ang mga hayop, at ang kuryenteng dumadaloy doon ay higit sa 30 mA. Sapat na iyon para tumigil ang tibok ng puso ng isang tao. Pagbagsak agad, saka tuloy ang lipad sa unahan. Nakita nila ang bagong tayong mans iyon ng mayaman. Iyan ang karaniwang tirahan ng lalaking iyon. Marami ang empleyadong dumaraan, kaya ang tsansa na hindi dito itatayo ang lagusan ay mataas. Pero sa paligid ng mans iyon ay may malawak na kagubatan na umaabot sa 8,000 kilometro kwadrado. Paano mahahanap ang lagusan? Hindi talaga madali iyan, Damien. Biglang naisip niya ang mga istrukturang nakabaon sa ilalim ng lupa, na kailangan talagang may ventilation system. Kaya basta makita nila ang butas ng ventilasyon, matutukoy nila ang pangkalahatang lokasyon ng lagusan. Sa ganitong takbo ng isip, maingat na naghanap si Kayla sa buong paligid. Hindi nagtagal, nakakita siya ng isang ventilation opening sa gitna ng kagubatan. Ipinagpaikot ni Kayla ang drone sa paligid ng vent. At ang nakakagulat na resulta, nakita nila ang bahaging bubong na arko ng gusali. Matagal na pala iyon pero itinago pa rin ng mayamang lalaki, Berlin. Biglang naging malinaw na ang tanging gamit ng bubong na arko ay para makapasok ang natural na liwanag sa salamin, na diretso pang bumabagsak sa gitna ng ilalim ng lupa, hindi mo talaga malulusutan. Sa kanya naisip kung gaano kaya kapambihira ang kayamanang nakatago roon. Kaya napilitan ng mayamang lalaki na gamitin ang natural na liwanag para masiyahan dito. Pagkarinig nito, lahat ay halos maluha sa sobrang excitement. Pero biglang parang nagkaproblema ang drone, biglang. Nanginginig ng marahas ang mga puno, parang may gustong agawin ang kontrol. Pero napansin nilang tuluyan na itong nawalan ng signal. Bumagsak ito diretso sa damuhan, pati ang signal sa display ay nawala na rin. Mukhang may nakalagay na device na matinding pangharang ng signal malapit sa lagusan. Naputol ang koneksyon ng kanilang drone, kaya ito bumagsak. Kahit na ganito, dehado na tayo kung masira pa ang drone at mahuli tayo ng mga tao sa mans iyon. Kapag natuklasan ang plano nilang pagnanakaw, tapos na sila. Pero hindi pa rin iyon ang pinakadelikado. Ang may-ari ng mans iyon ay si Duque, may malakas na impluensya sa underground world. Kung matuklasan niya ang drone at ipatawag ang pulis, buti na lang. Ang pinakamalala ay makulong lang sila ng ilang taon, pero kung hindi niya ipaalam sa pulis, ang hihintayin nila ay utos ng paghahanap sa mga kriminal hanggang sa mamatay ang sinuman sa kanila. Nang makita ang sitwasyon, napilitan si Kayla na siya na ang tumayo. Desidido siyang sumama sa kasintahan niya para pumasok sa mans iyon at kunin ang drone nila. Pero ang signal jammer sa lugar na iyon ay kayang pabagsakin pati ang drone. Ibig sabihin, hindi rin gagana ang headset ng usapan doon. Kaya ang papasok na dalawa ay walang anumang suporta o gabay na matatanggap. Kailangang umasa lang sila sa sarili nila, pero buti na lang alam nila ang eksaktong lugar kung saan bumagsak ang drone. Basta iwasan lang nila ang mga lugar na madalas tambayan ng mga empleyado. Malaki ang tsansa na hindi sila mapapansin. Pagdating nila sa electric fence, inilapag ni Brooks ang backpack. Kinuha niya sa loob ang 2 wire at sunod-sunod na ikinabit. Ang 2 dulo ng mataas na boltahe na wire ay ibinaba sa lupa, kaya ang bahaging nasa gitna ay pansamantalang nawalan ng kuryente. Sa kanya agad ginupit ng pliers ang isang linya sa bakod. Sa ganitong paraan, may daan na ang dalawa para makalusot. Maingat silang gumapang. Dahan-dahan, parang mga propesyonal na nagnanakaw. Isang maliit na pagkakamali lang, pwede silang maiho agad sa kuryente. Salamat naman at sa huli, nakatawid din sila ng nakakapangilabot, pero walang aksidenteng nangyari at base sa koordinada, mabilis nilang nahanap ang drone. Pero ang hindi nila inaasahan, sa mismong sandaling iyon, may dumaan na jeep sa malapit, agad na inilunsad ng dalawa ang plano B, nagkunwaring mga turista, na nawala sa biyahe para harapin ang lalaking iyon. Pagbaba nila mula sa sasakyan, ilang beses na nilang inensayo ang eksenang ito. Sa tingin ng ordinaryong tao, mahirap mapansin ang butas, pero ang hindi inaasahan ay napakaasikaso pa ng tiyuhin na ito.
Paulit-ulit niya pang hinatak si Reika at sabi niya kailangan niyang tingnan ang sugat sa binti. Bilang isang hunter, madalas din siyang masugatan kapag nangangaso, lalo na sa karaniwang mga sugat sa bukong-bukong. May lihim siyang pampahid na kanya lamang na nakakapagpawala ng sakit. Katatapos lang niyang magsalita, naghukay pa siya ng kaunting putik mula sa lupa at ipinahid iyon sa paa ni Reika. Ang basang putik na ito ay makakatulong magpababa ng pamamaga ng mabilis. Kahit nilagyan na ng putik, hindi pa rin tapos, hilahin mo pa ang panghatak. Dadalhin ka nila di sa infirmary para sa kasunod na gamutan. Nakita ni Bruce na kritikal na ang sitwasyon, kaya agad siyang sumulong para pumihil. Pero kahit ano pang sabihin ng lalaking iyon, kailangan pa rin niyang dalhin ang panghatak. Kaya pala, nahalatan na niya ang kasinungalingan. Mula pa lang sa simula, ang nasa labas ng mansiyon ay mga dekoryenteng bakod. Paano naman magtataya ng buhay ang isang ordinaryong bisita para lang tumakbo papasok sa mansiyong ito? Mahigpit niyang ikinabat ang panghatak sa upuang pantulong at handa nang umalis. Nang makita ni Bruce na kagiyat ang sitwasyon, dumampot siya ng bato at binasag mismo ang bintana ng sasakyan. Sa pagkakataong ito, talagang nagalit na ang tiyuhin. Diretso siyang pumunta sa likurang bahagi ng sasakyan. Hinawakan niya ang baril para takutin si Bruce at pasimplehan siyang lumayo. Ang babaeng ito, siguradong kailangan niyang isama para magamit. Labis na inis si Bruce sa mga salitang iyon, kaya sumigaw siya at hinamon ito, kung astig ka, paputukin mo na. Kung hindi ako tamaan ng putok na ito, pupulutin ko ang bato at dudurugin ko ang ulo mo. Ang resulta, hindi man lang umatras ang tiyuhin, sabay putok niya at tumama sa target. Natama ng paa ni Bruce doon mismo, buti na lang. Mabilis na naisip ni Kayla at pinaandar ang kotse para sagipin ang tiyuhin. Doon lang niya nailigtas ang dalawa mula sa kapahamakan. Mabilis nilang kinuha ang flycam at isiniksik ang walang malay na tiyuhin sa likurang bahagi ng sasakyan. Tapos, ginamit nila ang sasakyan niya para makalabas ng mansiyon. Buti na lang at may iba pang remote control sa sasakyan. Dahil sa malalaking tarangkahan, halos wala silang naranasang sagabal sa pag-alis. Pero ang masama, nahuli pa rin ang tiyuhin sa pagkakataong ito. Lubos silang naguluhan kung paano ito haharapin. Pagkatapos maibalik ang lalaki sa lihim na base, sinuri pa ni Berlin ang cellphone na nasa katawan niya mismo. Buti na lang at sa loob lang ng ilang oras, mawawala na siya at wala nang makakahanap sa kanya. Pero pag umaga na at hindi pa rin siya lumilitaw, sa lugar ng trabaho niya, malamang na magdulot pa rin ito ng hinala. At hindi na talaga uusad ang plano nilang pagnanakaw. Pero ang hindi inaasahan ng lahat, ngumiti ng pilyo si Berlin. Ipinapakita niyang may tsansa pa sila, dahil kailangan lang nilang matapos ang nakawan ngayong gabi. Tapos bukas ng umaga, palalayain na nila ang lalaking iyon. Makikita pa rin nila nang malapitan ang tunay na ganda ng napakabihirang kayamanang nasa kabila. Hinayla ni Lin ang isang sako na puno ng mga automatic rifle. Binigyan niya ng tig-iisang baril ang lahat ng naroon. Siyempre, hindi nila balak gumamit ng dahas para pasukin ang mansiyon ng basta-basta. Matapos nilang mahuli ang tiyuhin, nasa kanila na ang lahat ng susi ng mansiyon. Kaya ang pagbabalik doon ay sobrang dali, parang ipinapadyak lang ang kamay. Ang mga sandatang ito ay para lang sa mga emergency. Kung pwedeng hindi gamitin, huwag na lang gamitin. Ang plano, may dalawang maiiwan para bantayan ang tiyuhin. Ang iba naman ay kumpletong armado at sabay na muling papasok sa mansiyon. Sila din na may night vision goggles, tahimik na nagmamasid mula sa malayo sa paligid ng malaking tarangkahan. Wala siyang nakitang kahit anong senyales ng init. Ibig sabihin, sa loob ng 30 metro ay walang tao. Kaya pwede na silang magmaneho papasok ng walang takot. Para sa pinakamataas na lihim, pinatay nila ang ilaw ng sasakyan habang umaandar. Dahan-dahan silang bumabagtas papunta sa ilalim ng lupa. Kailangan lang magmaneho pa ng 1 kilometro at maaabot na nila ang dulo. Pero biglang may napansin sila di sa paligid. Nang matukoy niya ang mga senyales ng init, agad na naging alerto ang lahat. Hindi nila akalaing sa gitna ng gabing iyon ay may gwardya pa rin sa mansiyon. Nasa mismong likod lang sila ng mga palumpong sa harapan. At mas malala pa, padami ng padami ang mga ito araw-araw. Pagkakita niya sa pinanggagalingan ng init, isang kawan pala ng baka iyon. Sa wakas, nakahinga rin ng maluwag ang lahat. Mukhang hindi pa sila natutuklasan. Nang lumapit ang sasakyan sa bentilasyon, inihagis ni Berlin ang tali sa rehas na bakal. Madali lang sanang hilahin pabagsak ng makina ng sasakyan iyon ng mahinahon. Matapos ay activate ang ilang heat rod at ihagis ang mga iyon sa bentilasyon, si Berlin. Pwedeng gamiting basehan ng oras bago damaikit sa lupa ang mga rod para tansyahin ang lalim ng basement. Batay sa oras, ang basement ay humigit kumulang 40 metro ang lalim. Pasok lang sa saklaw ng kanilang lubid. Kaya sabay-sabay silang nakahandang pumasok sa loob. Madali silang makakababa sa ilalim ng lupa, pero hindi pa rin sila pwedeng basta-basta gumala. Sa buong basement, maaaring may laser anti-theft system. Kaya kailangan nilang gumamit ng usok para masundan ang daan.
Ang mga bagay na may mataas na densidad ay pwedeng magpasilip sa mga sinag ng laser, kaya ang mga bahaging nadadaanan ng usok lang ang pwede nilang sabihing ligtas na. Habang palalim ng palalim ang lahat sa bahagi ng arko ng basement, sa wakas, lumitaw na sa harapan nila ang kayamanan. At ang art collection na itinago ng mayamang lalaki ay eksaktong nasa ilalim nito. Akala nila, sa pagkakataong ito, yayaman na talaga sila ng husto. Pero nang magsimulang kumalat ang usok nila saka lang nila napansin na ang kayamanang iyon ay napapalibutan pala ng isang hanay ng mga laser. Parang hawla itong pumapalibot sa lahat, hindi pwedeng lapitan. Ang infrared laser na ito ay kabilang na sa pinakamataas na antas ng seguridad. Kapag may sumagi rito, agad itong magti-trigger ng alarm. O baka naman isa itong uri ng bitag para sa mga taong tulad ng lalaking duke. Baka may nakatagong nakamamatay na bitag siya sa basement. Halimbawa, kapag natamon, pwede kang mahulog sa malalim na hukay na puno ng makamandag na ahas. O baka naman may 1,000 palaso na ang dumarating, kahit na sistema na ito. Ang pinakamahigpit na seguridad sa mundo, pero ang mga puno, sila, na may napakataas na intelligence, ay agad nakahanap ng paraan para malutas ito. Ang ganitong uri ng laser, kadalasan may error margin na mga 2 degree. Kaya nilang samantalahin ang error na iyon para lokohin ang laser system. Ang kailangan lang nila ay gumawa ng laser na pareho ang frequency. Pareho ang power at diameter, pwede na itong pumalit sa orihinal na laser beam. At tungkol dyan, handa na rin si Kayla ng kaukulang kagamitan noon pa. Una, gumamit siya ng usok para masukat ang diameter ng laser beam. Pagkatapos, gumamit ng spectrometer para alamin ang frequency nito. Kasunod niyan, inilabas niya mula sa bag ang isang robot arm. Isa itong robot arm na napakataas ng precision. Pangoperahan ito. Kung kamay ng tao ang gagamitin, talagang hindi nito mapapalitan ang laser ng eksakto, ni isang tuldok man lang. Pero iba ang robot arm na pangoperahan na ito. Kaya nitong umabot sa 99% accuracy, sapat na para punan ang 2 degree na error, Berlin. Kunin ang spatial scanner at i-scan ang buong 3D na modelo ng lugar sa computer. Tapos, sa pamamagitan ng eksaktong kalkulasyon nila, mabibigyang tukoy agad ang trajectory ng kilos ng robot arm. Sa bagal na galaw ng robot arm, lahat sila ay pigil hininga. 2 sinag lang ng liwanag ang lumitaw, papalapit sa ulo ng laser emitter. Laser. Napakabagal pero sobrang maingat, hanggang sa eksaktong tumugma ito ng buo. Pagkatapos, naglabas ang robot arm ng hiwang piraso ng salamin mula sa cross-section ng beam. Tamang-tama nitong hinarang ang daraanan ng laser. At sa huli, matagumpay nilang naloko ang sistema. Nagbukas ng maliit na daanan sa kulungang nababalutan ng mga laser. Habang dahan-dahan at maingat na dumadaan si Berlin sa mga siwang. Nang bumukas ang ilaw sa loob ng kulungan, saka lang nila naselayan ng harapan ang kayamanang iyon. Isang bihirang yaman na itinago ng isang marangyang tao. Ano ba talaga ito, na kahit patayin sila ay hindi nila mahulaan? Ang mga kayamanang iyan pala, mga pintura lang. Mga obra na world class, at ang halaga ay lampas sa isang simpleng koleksyon. Mga obra ni Rembrandt na ninakaw mula sa museo. Museo ni Isabella Stewart Gardner, 23 taon na ang nakaraan, at mga obra ni Van Gogh. Ang larawang ito, minsan ang ninakaw ng 2 beses sa museo sa Egypt. Kahit alin sa mga obrang ito dito, ay may halagang lagpas 100 milyon. O mas tama, halos masasabing priceless ang mga ito. Lalong kinabigla si Berlin nang malaman niyang ang mga obrang matagal nang nawawala sa kasaysayan ng sining. Ay halos sabay-sabay na lumitaw sa lugar na ito. Pero sa harap ng sitwasyong iyon, nagpa siya si Berlin ng kabaligtaran sa karaniwan. Ikaw pa, pero pinili mong talikuran ang pagnanakaw sa mga obrang ito. Pagkatapos, agad siyang tumawag sa mayamang lalaki, at pinaalalahanan niya ito na hindi pa ganap ang seguridad ng imbakan ng yaman. Sa loob lang ng isang gabi, nalusutan na nila ito. Ibig sabihin, ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay dahil alam niyang ang mga obrang ito, kahit hindi basta-basta ang halaga. Pero ang makahanap ng bibili para maibenta uli ay napakahirap. Bukod pa roon, puspusan ding tinatrace ng mga pulis ang kaso. Ang hawakan ng mga obrang ito, halos walang pinagkaiba. Sa pagbubuhat ng time bomb na alam mo na mula pa 3 araw ang nakaraan. Noon, inimbitahan pa ng may-ari ng imbakan ang Team 5 niya para tumulong. Para nakawin ang obra ng babae at ng Zorro ni Da Vinci. At mismong sa oras na iyon, tinarget na niya ang nakatagong yaman. Ang hideout ng lalaking buiter na ito, ngayon ay nabunyag na ang sikreto ni Berlin. Talagang pwede itong umagos ng natural, tulad ng bangkang ipinapaanod ng agos. Parang ipinapakita lang niya sa lalaki ang tunay niyang galing sa pagnanakaw. Para mapilit siyang magtaas pa ng presyo. Para makumpleto niya ang plano sa pagnanakaw sa mga obra ng pamilya. Noong una, galit na galit pa rin ang mayamang si Vanchi. Pero nang makita niyang binuksan ni Berlin ang buong imbakan niya, at wala siyang kinuha ni isang obra, lubusan siyang napasuko sa teknik sa pagnanakaw nito.
Kaya inialok ng Duke ang 35 milyong euro bilang bayad kay Berlin. Hindi inaasahan, hindi man lang nagdalawang isip si Berlin at agad na pumayag. Pero ang tanging kahilingan niya ay kailangan itong mauna. 4 hanggang 5 milyon na cash, bilang panimulang pondo para sa heist. Nang marinig iyon, agad inisip ng Duke na napakadali lang ng usapang ito. Ang perang iyon ay hawak niya na rin. Bukas ng 10:00 ng umaga, maipapasa na niya ito sa kanila ng diretso. Nang marinig ito, sa isip ni Berlin, siguradong sigurado na ang lahat. Dahil ang tunay niyang target talaga, hindi ang 35 milyong bayad, kundi ang buong cash sa safe ng mayamang lalaki. Dahil linggo ngayon, imposibleng makapaglabas ng napakaraming cash na ganyan. At ang papel na pera na walang serial na tugma sa hinihingi niya, hindi rin maaaring i-withdraw sa ATM. Ipinapakita lang nito na ang mayamang lalaki, bukod sa art storage na ito, may isa pang cash safe na hawak siya. Kaya lang niya may lalabas ang ganoong kalaking halaga ng cash, na parang madaling abutin sa isang pitik ng kamay. Sa halip na nakawin lang ang mga obrang iyon, mas mabuting diretsyo niyang hanapin ang safe ng lalaki at linisin iyon ng tuluyan. Bago ang lahat, hiniling nilang i-check ang perang inihanda ng Duke, tapos isa-isang inilabas para bilangin. Pagkatiyak na walang problema, saka lang inilagay sa backpack. Naghanda ang Duke ng 5 milyon na cash, pero nang umabot na sa 4 na milyon ang bilang, ibinalik na nila ang sobrang pera sa Duke. Sinabi ni Damien na kinuwenta na nila ulit iyon kagabi. Kailangan lang ng 4 na milyon mula sa pondo panimula, sapat na iyon. Pero ang totoo, ang perang hawak ni Damien ngayon ay may nakatago pala. Isang G-Pass tracker. Ang pagbalik ng sobrang pera ay para maitago ang device na iyon sa bulsa ng mayaman. Kasi siguradong ibabalik ng kabila ang sobrang perang iyon. Sa ganitong paraan, surveillance na lang sa tracker ang kailangan nila. Para madali nilang matunton ang eksaktong kinalalagyan ng vault, mabilis na umalis sa bahay ng bugok na iyon, saka nagsimulang gumalaw ang pera. Pero hindi ito umalis sa mansiyon, tuloy-tuloy lang itong bumababa sa ilalim ng lupa. Hanggang sa 26 na metro sa ilalim ng lupa bago tuluyang nawala ang signal. Batay sa coordinates sa mismong ibabaw ng lugar na nawala ang signal. Iyan ang simbahan ng mayaman. Itinayo pa noong 1825 at noon ay nayon din ito. Ang angka ng Duke sa loob, doon nagpapahinga ang 5 henerasyon ng mga ninuno. Binayaran pa niya ang bahay para mas mahusay na may plano ni Berlin ang lahat. Naghanda ang Duke ng mga espesyal na kwarto para sa kanila. Nasa loob mismo ng mansiyon, kaya isang pindot lang ni Kayla. Kayang i-scan ang lahat ng camera gamit ang detector. Ang magandang balita sa bantay ng mansiyong ito ay sobrang nagtitiwala sa kanila ang Duke. Walang kahit anong camera o listening device na nakakabit sa kwarto, pero ang masama, buong mansiyon, may kabuuang 24 na camera. Halos bantay sarado ang bawat sulok at siwang dito, walang ligtas na anggulo. Kaya paglabas lang nila ng action room, sobrang hihigpit ng galaw nila. Nagpasya sina Bruce at Joy na lumabas at i-scout muna ang daan sa unahan. Natuklasan nilang may motion sensor ang mga camera. Kapag may dumaan lang, saka lang ito nagre-record. Ibig sabihin, kapag normal ang takbo ng mansiyon, walang nakatalagang bantay na nakatutok sa mga monitor. At kapag tiningnan ang kabuuang ayos ng lahat ng camera, may napansin silang isang bagay, sa loob lang ng simbahan walang nakakabit na camera. Dahil dito, mas lalo silang nakumbinsing doon mismo sa simbahan nakatago ang vault. Itinago ni Kayla at Bruce ang mga camera sa loob ng mga butones ng damit sa utos ni Berlin. Dumaan sila ng diretso at naiwasan ang mga katulong. Paglapit nila, diretsong pumasok sa loob ng simbahan. Pagkabukas nila ng pinto, napansin nilang halos walang pagkakaiba ang lugar na ito. Kung ikukumpara sa mga karaniwang simbahan, wala silang mahanap na kahit anong pwedeng pagtaguan ng 2 taong nakatayo. Magkakasandig sila habang sinisimulan ng masusing pag-scan sa buong simbahan, para maipadala ang nakikita nila sa mga kasama. Pero sa tingin lang, sa loob ay wala ng bakanteng espasyo. Ayon kay Berlin, tiyak na may nakatagong silid o underground tunnel dito, parang ganoon agad ang kutob niya. Kaya kinuha niya ang electronic detector para tingnan kung may mekanismo rito. Walang taguan ang nakalusot sa kanila, at hindi nagtagal ay natuklasan nila. Ang signal ng electronic device ay mula sa isang iba pang rebulto. Maingat na hinayla ni Kayla ang isang paa kasunod ng lihim na daan. At ayun nga, bumukas mismo sa harap ng lahat ang taguan ng simbahan. Tama ang hula nila, nasa loob mismo ng misteryosong silid na ito ang nakatagong vault ng Duke. Gumamit sila ng ultrasonic echo reflection sa isang anti-theft door para magpadala ng ultrasound sa loob. Sa pagbalik ng alingawngaw, matagumpay nilang nakuha ang 3D scan ng buong misteryosong silid. Pero nang makita nila ang larawan ng anti-theft door, may kakaiba rito, dahil ang anti-theft door na ito, na karaniwang sobrang uso sa merkado, ay 16 na karakter lang ang pinakamahabang password. Sa loob lang ng ilang minuto, kaya na niyang buksan ang lock kahit kailan niya gusto.
Hindi maintindihan ng lahat kung bakit sobrang palpak ang security system ng vault. Pero nang mabusisi ni Kayla ang istruktura sa loob ng anti-theft door, nanlamig siya sa takot at napawisan agad. Pagkalampas nila sa anti-theft door, dadaan sila sa isang paikot na pasilyo. Parang isang malaking freezer, gawa buong buo sa titanong metal. Napakatibay ng materyales na ito, kaya nitong tiisin ng mataas na init at hindi agad kinakalawang. Kahit gumamit pa ng 4 na kilo ng pampasabog, halos imposibleng pasabugin. Ang mas mahalaga, malinaw na ganitong klase ng materyales, ay napakatigas pa rin, pero ang Duke ay nagdisenyo ng isang layer, na nakasiksik mismo sa gitna ng buong pader ayon sa lawika. Pero ang totoo, lalo lang nitong pinahina ang istruktura. Ganap itong mukhang solid, pero nang si Kayla, sinuri ang density ng nakasiksik na layer, saka lang siya nagulat ng matuklasan. Nasa gitna ng nakasiksik na layer, may laman palang methane gas. Kasabay ng 10 paisang spray nozzle sa loob. Kapag may magnanakaw na pumasok sa silid ng pera, agad nabubuga ng apoy ang mga nozzle. Para sunugin ang trespassing na kriminal sa isang kisap mata, kaya ang Duke. Sadyang ginawang simple ang anti-theft door na ito para malinlang ang mga papasok. Tapos pahihirapan sila hanggang mamatay. To be honest, ang Duke na iyon, tunay ngang sobrang tuso. Para mapatay ang sistemang ito, kailangan munang burahin ang setup ng Duke. Sa loob lang ng 10 segundo, pag nakuha ang 7 target na device, agad itong ungat. Mukhang sa problema sa setup, wala na silang paraan para ayusin iyon. Ang mata ng Duke ay hindi maaaring makuha ng buong grupo ng basta-basta para buksan ang lock. Kaya ang tanging paraan ay gumawa ng suit na panlaban sa apoy para proteksyon laban sa asido. Ayon sa pinsalang dulot ng apoy, ang dami ng oxygen sa loob ng ikapitong silid ay 79 na metro kubiko. Ang inilabas na gas methane ay 0.2 metro kubiko sa linya kaya nila itong kalkulahin. Pagkaraan ng 45 segundo mula nang masunog ang apoy ay mauubos ito. Hihigupin nito ang lahat ng oxygen sa espasyo at hihinto ang apoy, pero may bagay na kayang lumaban. Kaya bang tiisin ng apoy ang ganoong kataas na init ng matagal? Baka ang tanging pwede lang ay ang espesyal na aluminium fire suit ng mga bumbero. Mabilis, tumanggap ang bumbero ng tawag tungkol sa sunog. Isang kotse sa labas ng lungsod ang nilamon ng napakalakas na apoy. Pagdating ng mga bumbero sa lugar ay mabilis nilang inapat ang apoy at nailigtas ang taong nasa loob. Pero ang hindi nila inasahan, ang nasunog pala, ay isang huwad na manika sa loob ng kotse. Nang lingunin nila ang fire truck na nakaparada roon, sinugod na ito ng direkta ng mga tao. At mabilis na inagaw, parang walang nangyari. Nakuha nila ang mga fire suit nila matapos subukan ng mga damit na iyon. Talagang kaya nitong tiisin ang bugso ng apoy mula sa flamethrower. Kaya matapos nilang malutas ang problema sa apoy, ang huling hadlang na lang ay ang pinto ng safety vault. Sinuri ito ni Kayla sa computer at nadiskubreng ang pinto. Walang hawakan pero may maliit na uka, mga 5 sentimetro ang haba. Natugma sa bilugang device sa kawit ng susi ng Duke. Naghinuha sila na ang paraan para buksan ang pintong ito ay siguradong gamit ang susi na nakakabit sa maliit na nakasabit na hook sa kumpol ng susi ng Duke. Sa totoo lang, iyon ang susi ng vault. Kailangan lang nilang gumamit ng isang simpleng pangdistraksyon na galaw para makuha ang susi at mabuksan ang huling pintong ito. Handa na ang lahat, oras ng kumilos at manggulpi. Magsisimula na ang totoong operasyon, pero bago iyon, si Berlin ay balak munang humingi ng payo sa nakababatang kapatid niya, para tingnan kung may butas ang planong ito. At matapos itong marinig, agad siyang pinaalalahanan ng propesor, na pwedeng nakawin ang safety vault ng Duke, pero si Berlin ay hindi dapat magsalita ng di sinasadya tungkol sa totoong pagkatao na si Duke. Hindi lang siya isang maharlika, isa rin siyang napakadelikadong kriminal. Kaya kung gusto nilang hindi sila matunton ng Duke, kailangang tapusin muna ni Berlin ang misyong iniatang sa kanya. Ang pagnanakaw sa mga obra maestra ng babae at lobo ng pamilya. Kaya nagpa siya si Becky na maglaro ng dobleng plano, sabay na gumalaw sa 2 linya. Kasabay na isagawa ang 2 planong nakakaloko na ito. 3 araw mula ngayon, ililipat na ang obra maestra ng babae at lobo. At ang tulay ng Chia na nadadaanan nito ang perpektong lugar para kumilos si Becky. Para matulungan ng Duke na burahin ang anumang hinala, pinayuhan siya na umalis sa syudad ng maaga. At bawal na bawal gumamit ng telepono para maghanap ng anumang konektado sa obra. Sa ganitong paraan, kahit dumating ang pulis, hindi nila matutoklasang may koneksyon siya sa pagnanakaw ng painting. Mabilis na lumipas ang 3 araw, ang armored van na nagdadala ng obra ay tila isang karaniwang biyahe lang. Pero hindi nila alam na ang 10 sasakyang nakapaligid dito ay pawang mga tao nila. Nakaayos na si Berlin dahil binarahan na nila ang mga daan malapit sa tulay. Kaya siguradong ang mga sasakyan lang na aakyat sa tulay. Maliban sa armored van ay lahat ay kanila. Hintayin na umakyat sa tulay ang armored van, ang truck na may dalang melon.
ay biglang sasabay sa unahan at paputok ang gulong sa isang kisap mata. Isang biglang liko ang magsisimula ng sunod-sunod na aksidente. Panatilihing nakaharang ang mga sasakyang nasa likod para hindi makaliko o makatakas ang mga ito. Ngayon, pinaandar na ang smoke device sa loob ng sasakyan, na magbibigay ng ilusyon na parang sisubog na ang gulong ng sasakyan. Sinasakop din ng usok na ito ang tanaw ng mga bantay, kaya hindi nila malinaw na makita ang nangyayari sa paligid. Pero sa ganito, napahinto rin ang atensyon ng mga dumaraang tao sa paligid. Naakit man, pero ayos lang, matagal na nilang naisip ang sagot. Matapos ay activate ang mga pampasabog, sunod-sunod na pumutok ang mga pagsabog. Sa ganitong paraan, walang mangangahas na lumapit. Direkta nilang inilagay ang time bomb sa harap ng mga bantay, at sumulat dito ng linyang buksan ang pinto o pasabog agad. Nang makita ito ng mga bantay, natural lang na hindi sila gagalaw. Sinamantala ang oras na ito, gamit ni Berlin ang code ng vault na nahack na niya noon pa. At matagumpay na binuksan ang likurang bahagi ng van para mailagay ang bag ng obra ni Gav-Insi. Inilagay nila ang obra sa loob ng isang kahon ng pizza. Mukhang pinakaordinaryo dahil nagkunwari si Bruce na delivery rider na maghahatid nito. Subukan mong isipin, ang pinakamahalagang painting ay inilagay sa pinaka-hindi kapansin-pansing kahon. Tiyak na hindi agad mapapansin ng pulis ang lalaki. Siyempre, hindi rin pwedeng halatang ninakaw ang obra, kaya kailangan pang magpanggap na gumagamit ng heat gun para magmukhang kahit paano. Hindi mabubuksan ang pinto ng armored van hanggang tumunog ang sirena ng pulis. Doon lang sila makakaalis ng maayos, mabilis na naneutralisa ng bomb expert ang bomba at, pagkabukas ng mga pulis sa pinto ng van, lahat ay nagsaya at pumalakpak para sa obra ng pamilya. Nakahiga roon ng maayos si Gav-Insi. Akala nila, pumalpak lang ang grupo ng magnanakaw. Pero hindi nila akalaing noon pa man, napalitan na ni Becken ng peking larawan ang nasa loob. Kahit ang barcode at pagkakakilanlan ng larawan, nakapag-imprenta sila ng eksaktong kopya. Hanggang sa matuklasan ng pulis na peke pala ito. Saka matagal nang nakatakas ang grupo, hindi na malaman kung saan napadpad. Si Duque, nasa biyahe sa ibang bansa matapos mapanood ang balita sa telebisyon. Labis ang tuwa ng lalaking iyon nang makita ang larawan. Matagal na niyang pinapangarap na mailipat ang mga iyon sa kanyang imbakan ng kayamanan. Pero hindi niya inakalang sa panahong inilipat si Duque sa ibang lugar. Nakalusot na rin ang grupo ni Berlin papasok sa kanyang vault. Matapos magsuot ni Bruce at Joy ng fireproof na damit, pumasok sila. Agad na sinimulan ni Kayla ang pagbukas sa anti-theft na pinto sa labas. Nang bumukas ang pinto, halos umakyat sa lalamunan ang kaba ng lahat. Tutal, test lang naman iyon sa tibay ng fireproof suit. Hindi pa talaga sila tumatalon sa apoy para ihawin ang sarili sa loob ng 45 segundo. At nang buga ng apoy ang silid, wala silang nagawa kundi magtiis at magpigil. Hintayin na lang matapos ang countdown. Sa radio, sinabi ng dalawa na kahit napakataas ng init, kaya pa nila. Pero habang lumilipas ang bawat segundo, napagtanto nilang kayang protektahan ng fireproof suit laban sa apoy. Pero hindi nito kayang lubusang salagin ang init. Sa tindi ng apoy, pwedeng umabot sa 180 degree ang temperatura sa loob ng suit. Gustong-gustong buksan nila ang pinto, pero kapag ginawa niya yun ngayon, papasukin lang ng oxygen ang loob. At mas tatagal pa ang apoy. Kaya kapit lang sila at tiniis ang sakit hanggang matapos ang 45 segundo. Nang muling buksan nila ang pinto, malakas na bugso ng hangin ang tumulak sa kanilang dalawa palabas. Sumugod si Celine para iligtas sila, pero nang tingnan niya, pareho silang bagsak sa sahig at hindi na makagalaw. Hindi pa sila nakakalabas, muling nagsara ang anti-theft na pinto. Patay tayo dyan, hindi na natin maaabot ang pinto ng device. Magsisimula ulit agad ang buga ng apoy. Ang tanging pwede lang gawin ni Berlin ay manatili sa kinatatayuan niya at maghintay ng kamatayan. Walang gas na lumalabas, hindi na naidadagdag ang methane. Buti na lang, nang maubos ang methane, hindi na ito muling nakapagpasok ng kusa. Dahil doon, nakaligtas si Berlin, habang sina Bruce at Joy. Nang makabawi na, nanginginig nilang binuksan ang huling malaking pinto. At dito, nakaimbak ang halos €1 bilyong na cash. Ang natitirang kalahati ng buhay ng buong team, wala na kayong dapat ikabahala. Agad nilang inilagay sa mga bag ang cash at tumakbo palayo. Tumakas sila sa lugar na ito. Bumalik na si Duque sa kanyang kayamanan. Nakita ng lalaking iyon na ang larawan ng babae at ng fox ay inihanda na mismo ni Berlin dito, at sa tuktok ng ulo niya, may camera. Sinusubaybayan ng camera ang eksena kung saan magkasama ang lalaki at ang larawan. Ngayon, lagpas na sa 350 milyong halaga ang larawang ito. Ipinaliwanag ni Berlin na ang pagkuha ng 100 milyon mula sa vault ay parang sale para sa kanya. Kaya, Duque, huwag ka nang umasa. Kung may mangyaring masama sa sino man sa team, siya mismo ang hahanap. Ang kuha ng security camera na ito ay ipapasa sa pulis. Pagdating ng oras na iyon, sabay-sabay tayong lulubog kasama ng bangko.
At sa huli, nagtagumpay si Berlin na maisakatuparan ang kanyang nakakagimbal na plano, ang Money Heist. Berlin Season 2, dito na nagtatapos ang kwento ng panahong ito. Mas masikip at mas pulido ito kaysa sa nakaraang season. Malaki rin ang ibinawas sa romance kumpara noon. Karamihan sa kwento ay nakatuon pa rin sa pagnanakaw. Sa loob ng planong sunod-sunod ni Berlin, masasabi talagang napatanga ang mga manunood. 15 direktor din ang napakatutok sa mga likhang sining na ipinakita sa pelikula. Lahat ng iyon ay mga tanyag na obrang ninakaw. Sa totoong buhay, ang koleksyon ng Galilei ay ninakaw sa museo ng Isabella Stewart Gardner sa Amerika noong 1990. Maging ang flow-earring almonds ni Van Gogh ay ninakaw din sa museo. Sa Cairo, Ehipto, noong 2010 hanggang ngayon, nanatiling nawawala pa rin. Napakahusay ng direktor. Ang pagsingit ng bahaging ito sa kwento ay makakatulong para mas maengganyo ang mga manunood. Mas ramdam at mas buhay ang mga likhang sining. At makakatulong din itong bigyan ng kaunting kaalaman ang mga manunood na hindi pa malinaw ang alam. Maganda talaga ang pagkakalarawan ng mga eksena. Sa simula pa lang, gamit ang flycam sa paghahanap sa kayamanan ng duke. Sunod-sunod na ang mga hindi inaasahang pangyayari. At bawat beses na humaharap si Berlin sa mahirap na problema, itinuturing niya itong panibagong hamon. Hindi siya umiiwas, kundi todo isip para makaisip ng solusyon. Bagong paraan para sumalungat, kahit sa kabuuan. Medyo mas mahina ang kwento kaysa sa mismong Money Heist, pero kitang-kita pa rin ang napakalaking galing ng direktor. Bagong-bagong disenyo ng taguan ng pera at plano. Ang pagnanakaw at matalinong pagsisiyasat sa kabuuan ay mga mahihirap na bagay. Makikita ito sa mga karaniwang pelikulang krimen. Marahil, ang grupo 5 lang ng Money Heist, ang makakabuo ng ganito kapusok na kwento ng pagnanakaw. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa reputasyon. Samantalang ang halaga ng isang review ng pelikula ay nasa pakiramdam. Dito nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Salamat sa panonood. Ano sa tingin ninyo sa pelikulang ito? Mag-comment kayo sa ibaba ha.